Kuha ang video na yan sa bahagi ng Florentino Street, corner Maceda Street sa Barangay 519 sa Sampaloc, Maynila, madaling araw nitong June 1. Kaya kahit nakapula pa ang traffic light, humarurot na ang rider patawid para iwasan ang nanakit sa kanya. Bago ang pananakit, nahagip sa CCTV ng kabilang barangay ang pag-counterflow sa Florentino Street, isang one-way street, ang dalawang lalaking lula ng isang motorsiklo na parehong walang suot na helmet. Nakasalubong ng dalawa ang biktima na nasa tamang daan na huminto sa stoplight. Sa kuha ng CCTV, dito may kitang bumalik ang magkaangkas at nang makalapit sa nakahintong rider, hinampas ng nakaangkas ang ulo ng rider gamit ang hawak na helmet at sinundan ito ng pagsuntok ng driver ng motorsiklo. Dito na humarurot palayo ang biktima habang nag-counterflow na naman ang magkaangkas at lumiko sa isang kanto. Nakarating na sa Manila Police District ang video at sinabing agad silang nagkasa ng operasyon para matunto ng nanakit na magkaangkas. Ayon sa kapitan ng Barangay 517, hindi na nila mahagilap ang nanakit na rider na residente nila pero nakipag-ugnayan daw sila sa mga kaanak at kaibigan nito. Sabi, isusurrender daw nila dito sa station po tapos dadalhin nila doon kay Yorme. Mabait naman tong bata na ito. Hindi naman siya talaga permanente dito nakatira yan. Iba-iba ang lugar. Pero nandito ang relatives niya. Nakarating na rin ang insidente sa Land Transportation Office o LTO. Ipinahahanap na raw ang pagkakakilanlan ng motorista at papadalhan ng show cause order. May tuturing daw itong road rage. Pinag-utos sa Intelligence Division para matrace yung motorsiklo para ma-issuehan ng show cause order. After ng hearing, dalawa lang pupuntahan yan. It's either mahabaan yung suspension o totally ma-revoke na yung license niya. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng inirereklamo. Patuloy naman ang investigasyon ng MPD. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, may bago pong low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli po yang namataan ng Pag-asa, 475 kilometers northwest ng Pag-asa Island dyan sa Palawan. May tsansa umunong pumasok sa PAR ang nasabing LPA bukas, Huwebes o sa Biyernes, June 5. Sabi ng Pag-asa, mababa sa ngayon ang tsansa nitong maging bagyo. Pero nahahatak po nito ang habagat na nagpapaulan pa rin sa maraming bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Binabalaan po ngayon ang mga taga-Pangasinan, Zambales at Bataan mula sa inaasahang malalakas na ulan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ng halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ang sabi naman po ng Pag-asa, local thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi ng bansa. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa magdamag na pagbuhos ng ulan dulot ng local thunderstorm. Balita hatid ni EJ Gomez. Pabugso-bugsong pag-ulan ang naranasan sa EDSA Quezon City pasado 1:30 ng madaling araw. Ganito rin ang sitwasyon mula sa EDSA Quezon Avenue hanggang sa EDSA Balintawak, dahilan para bumagal ang takbo ng mga motorista. May bahagi ng EDSA Balintawak ang nagkaroon ng tubig sa kalsada na umabot sa gutter deep. Iniiwasan ito ng mga sasakyang dumaraan. Gutter deep din ang baha sa bahagi ng Port Area, Gate 15 sa Maynila, kaninang alas 3 ng madaling araw. Bahagya ring bumaha sa Barangay Maysilo sa Malabon. Dahan-dahan sa pagtakbo ang mga rider, kotse at e-bike. Bumaha rin sa bahagi ng dalandanan sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Nang tumigil ang ulan, humupa ang baha alas 5 ng madaling araw. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang dahilan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. 23 ang huling bilang ng mga nasawi sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago sa Angeles, Pampanga. Natagpuan ngayong umaga ang 2 bangkay. Isa sa ilalim sa proseso ang mga labi para sa tamang pagkakakilanlan. Kahapon naman, natagpuan ang 4 na labi, kabilang po ang isang sanggol. Pinoproseso na ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ayon sa Angeles City LGU, nagpapatuloy pa rin po ang search, rescue at retrieval operation sa guho. Inaalam pa rin po ang sanhi ng pagguho ng ginagawang gusali nito pong May 24. Itataas muli sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw.
Ayon sa NGCP, mamayang alas 4 ng hapon yan hanggang alas 9 ng gabi. 4 na malalaking coal power plant sa Visayas ang hindi available ngayong Miyerkules, kasabay ng nakikitang mataas na demand. Itinataas ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente at posibleng kulangin kung magka-emergency. Tulong-tulong na nirespondihan ng mga tauhan ng mall at pulisya ang batang lalaking yan sa Cagayan de Oro City. Naipit kasi ang kamay niya sa escalator. Ayon sa mga otoridad, tumakbo noon ang biktima hanggang mapunta siya sa escalator at naipit. Nagka-minor injuries ang batang lalaki. Agad siyang dinala sa ospital at ngayon nasa mabuti ng kalagayan. Sinusubukan pang makuna ng pahayag ang pamunuan ng mall at mga magulang ng bata.